everyone! Hello! Welcome back to my YouTube channel, and today is Monday. Kagigising ko lang actually, at tayo ay maghihilamos muna para makagawa naman tayo ng mga gawain natin sa araw-araw. So, maghihilamos muna tayo, guys. Ito talaga yung I woke up like this. Makintab-kintab pa yung face ko kasi kagabi. Hindi kami nag-aircon, kaya sobrang naiinitan ako. Iba pala ang pakiramdam ng talaga ng buntis, no? Laging mainit yung katawan. So, mag-toothbrush muna tayo, guys. Good morning! Good morning sa inyo. Kamusta kayo dyan lahat? So, maghihilamos na rin tayo para matatanggal yung tintab ng ating face. Anyway, ngayon is August 31. So, ang check-up ko is September 2. 8 months na si baby sa September 2. So, malapit na talaga. Malapit na talaga yung yung aking 9 months at makikita na natin si baby. Makikita na namin si baby. Medyo kinakabahan, pero ganun talaga. Lahat naman yata ng mga buntis. Pag malapit ng mga anak is kinakabahan naman. At the same time, syempre, excited. Kasi makikita na natin ang ating bundle of joy. Sa age kong to, sa age kong to, hindi ko akalain na mag-baby pa ako. So, parang ang feeling ko is first time baby din. Kasi ang tagal ko bago mo ulit nagkaroon ng baby. Yung aking eldest is tapos na ng college. So, may hibiya na kayo kung ilang taon na ako, diba? Parang ang tanda-tanda ako na para magka-baby. At sabi nga nila, parang parang sabi ng kuya ko pag nagbibiro sa akin, baka daw parang parang apo ko na yung magiging baby ko. Tapos yung anak ko, parang anak na niya yung magiging baby namin. Yung anak ko kasi is 20 plus. Hindi ko na sasabihin kung ano yung exact age, pero 20 plus na siya. So, yun na, meron na kayong idea ilang taon ako. So, I am 42 years old, and hindi yun lang para hindi magkaroon ulit ng baby. Parang naman, kasi isa lang yung anak ko eh. So, giving a chance na pinagkalooban ako ng Panginoon pa ng isa pang anak. So, maglagay muna tayo ng ampule para ma-moisturize yung ating skin. Ano pala to? Fermented soybean. So, safe naman sa buntis. Para
i-moisturize yung ating skin para hindi magkaroon ng mga kulubot or wrinkles. Yan, lagyan natin yung liig para pantay. Para syempre yung base hindi magkaroon ng wrinkles. At the same time, yung liig medyo makinis-kinis din at hindi pa magkaroon ng wrinkles kahit tayo ay umiidad na. Kailangan natin alagaan ang ating skin. Yun lang. So guys, today maglalaba ako ng mga gamit ni baby para para pag nanganak ako naka-ready na lahat. Actually yung iba na i-ready ko na, pero ito kasing mga gamit na to is binigay sa akin ng aking sister from Philippines. Pinadala niya galing sa Pilipinas, at yung iba gift ng mga kaibigan ko. Yung umuwi ng Pilipinas, tapos nagdala ng mga padala ng kapatid ko. Tapos meron din siyang binigay sa akin. So siguro magagamit ko to sa mga pang-inner ni baby. Pang-inner lang kasi manganganak ako ng October. So that month is autumn season na, fall season dito sa South Korea. So meaning malamig na talaga ng mga panahon yun. Kasi November to December mag-winter na. Winter time na. Kaya yung mga tela ng sa atin is maninipis. So talagang pang-ilalim lang to. Siguro magagamit niya to hindi ganun katagal. Dahil kailangan kasi dito pagka winter yung makapal tapos yung mainit yung tela ito is cotton. So pero very thankful pa rin ako sa mga nagbigay nito sa akin kasi mga friends ko, mga kaibigan ko na nagbigay. So kailangan labahan ko to ngayon. Ito is from my friend Maya. Thank you sis. Thank you Sisi sa mga binigay mo. May t-shirt pa si baby dito. And ito naman is yung handkerchief ni baby, is in order ko to sa online dito sa South Korea. So pagsasama-samahin ko sila para sama-sama silang lalaban kasi sila yung mga puti. Ito naman is hindi pa siguro magagamit ko ni baby. Ito is socks. Pagaling sa kapatid ko. Parami na siyang socks dyan na mga pangpaglamig na naka-ready na. Pero ito yung mga galing sa Pilipinas at saka yung ibang in-order ko online na hindi ko pa nalalabahan. Ito yung mga mittens niya. Nakaka-excite. Ito yung galing sa sister ko sa Pilipinas. Ayan. Ang cute. Ang cute ng mga damit at hindi ko alam kung paano ko ito isusuot sa baby. Hindi ko alam kung paano ko ito isusuot kasi nung magka-baby ako dati is bata pa ako. So parang naninibago ako. Ito pa yung kasama nung galing kay Tita Maya. Saka yung kanyang mga bonnet or cap. Ayan. Lalabahan ko rin. At ito yung mga pang newborn. Maninipis siya. Meron na akong mga ganito dito na naka-ready. Makakapal siya. Ito naman galing sa atin is, alam mo naman yung klima sa Pilipinas is mainit. So siya, cotton. Pero magagamit din siguro to ni baby na pang-inner lang niya. Kasi meron naman siyang mga pang-winter. So ilalagay ko to sa ilalim din yung mga pang-taglamig. Komportable din naman siya dito. Kaya thank you. At meron pa palang bagong dating galing sa Pilipinas, yung kaibigan ko sa church, si Jeffrey. So, ito yung mga pasalubong niya sa akin galing sa Pilipinas. Powder, alcohol, saka, ito yung manzanilla, di ba? Hindi ito nawawala pag meron tayong baby. Saka kahit yung matatanda gumagamit ng acetic manzanilla. Tapos may mga may mga kasama pang mga
Epicacent oil. Siguro para to sa mommy, dito para sa baby kasi maanghang to, 'di ba? So thank you sa mga nagbigay nito sa akin. At meron pa palang nagbigay sa akin ng galing din sa Pilipinas na actually ito yung mga gamit ng baby na na-prepare ko. Ayan, andun sa cabinet. Ayan. Yung cabinet ko is puno-puno ng mga gamit ng baby. Ito yung kanyang baby book. Ito is from Bernadette, yung friend ko na ano din, na pregnant din ngayon. Ang cute na mga nail cutters. Ayan. Ang cute ng nail cutters ng baby. Thank you, Bern. Tapos itong mga iba, yung mga gamit ko dito, kapag hindi ko pa namalabhan ng edge. Ito mga okay na to. Mga damit ni baby. And yung mga pillows niya, naka-ready na. Tapos yung mga diaper cloth. Tapos yung hospital bag. Ito yung pa yung ibang mga newborn na makakapal na. Ganito ang mga newborn na mga ano dito. Clothes. Makakapal siya. Kasi malamig dito sa South Korea. Meron na rin siyang mga baby suit. Marami na rin siya. Tapos meron din siyang shoes na pang winter. Ayan, cute. Marami na rin siyang mga damit-damit dito. Kaya, ready na. Meron na rin kami mga stroller. Ito sa ilalim is yung kanyang receiving blanket na para sa winter. At ang warmer niya, pag ilalagay sa stroller. Ayan. Yung receiving blanket niya is ito. Makakapal siya talaga as in. So, si baby na lang yung iniintay. At ready na ang lahat, guys. So, excited na ako. Makita si baby. So, ang tanong ko sa inyo, guys, anong hula nyo kay baby? Kung ano ba siya, girl o boy? Paki-comment na lang sa chat box kung ano yung hula nyo na gender ng baby ko. Kasi yung ibang mga friends ko sa YouTube, inaabangan din kung kailan ako mag-upload ng video, kung nagusto kasi nila yung katawaan lang na huhulaan nila yung aking baby. So, ito na yung aking baby bump ngayon. Medyo naghihingal na ako sa pagkasalita, diba? Kasi ano na siya, mabigat na siya talaga. So, getting 8 months na siya ang next visit ko sa aking OB is September 2. So, ano na yon, 8 months na si baby nung mga time na yon. So, talagang malapit na ang aking sleepless nights. Pero masaya kasi talagang iniintay namin to ni Kuis. Yung palang mga ibang mga gamit namin dito, practically, para hindi na kami gagastos, mayroong isang app dito na nagbibigay ng mga free na mga gamit ni baby. So, syempre, practical na parents. Hindi nagagastos, kaya doon kami kumukuha ng ibang mga gamit. Kasi kung bibilhin, is napakamahal din naman. So, sayang din yung pera. Ilang buwan lang din magagamit hanggang baka yung iba mga 1 to 3 months lang. Kaya, gano'n na lang yung ginagawa namin. At yung mga binibigay naman is minsan mga bagot pa talaga, hindi siya nagamit. Parang siguro, yung unang nga naming natanggap is iba kasi yung gender ng baby niya. So, hindi niya talaga nagamit. Tapos, may binigay pa sa akin na mga pang stretch mark na nakakatuwa talaga kasi mababait yung mga Koreans, lalo sa mga buntis at sa mga baby. Love na love talaga nila yung mga buntis. Kaya parang this time, nai-enjoy ko yung aking pregnancy journey. Nakaka-excite talaga. At syempre, nagpapasalamat ako sa Lord. Kasi,
healthy kami ni baby, even though sabi ni Doc is kulang yung ano ko, yung sa nakaraang kong vlog is nag-decrease yung aking amniotic fluid, pero ginagawa ko naman yung lahat para matulungan yung sarili ko, matulungan din si baby sa loob na sana magkaroon ng pagbabago. At ang ginagawa ko ngayon is everyday 2 liters or more na water talaga yung aking tinitake, kaya palagi akong nasa toilet. Kahit nasa labas ako, may dala talaga akong lagayan ng tubig at umiinom talaga ako ng talagang mini-make sure ko na sa isang araw is meron akong naiinom na 2 liters. So hopefully maging okay yung outcome. Ipag-pray nyo ako guys. Please include me in your prayers na sana maging normal yung aking delivery and all is well. At makikita nyo rin si baby soon kung ano yung kanyang kung sino yung kanyang kamukha. So, I'm praying talaga na maging safe yung delivery ko. Thank you so much sa inyo guys, sa mga dasal, sa mga support, kahit kakonti lang yung kaibigan ko sa YT or sa YouTube is nandyan pa rin kayo. So, yun lang guys. Thank you so much. At ako ay maglalaban na ng mga gamit na natitira pa ni baby. Thank you so much at ingat po kayo palagi kung saan mang sulok kayo ng mundo nandoon. Ingatan po ninyo ang inyong sarili at priority po natin ang ating kalusugan. Maraming salamat po sa lahat and yun lang. Bye bye. God bless you all. Thank you.